Ako si Bibo, 22 taong gulang, makulit, maingay, at certified joker ng barkada. Pero may isa akong sikreto na hindi ko kayang sabihin kahit kanino. Nahuhulog ako sa mga simpleng bagay, lalo na kapag may gwapong kasama. Dito nagsimula ang kwento ko kay Apollo. Si Apollo, bagong boardmate sa inuupahan naming bahay. Tahimik, seryoso, parang laging may sariling mundo. Matangkad, moreno. Broad shoulder, yung tipong kapag dumaan sa harap mo, automatic, mapapatingin ka talaga. Isang gabi, naabutan ko siyang nag-aayos ng kama sa kwarto naming dalawa. Ako kasi yung na-assign na roommate niya. Uy, pare, sanay ka ba matulog na sa kama na may kahati? Bati ko. Tumingin siya sa akin, sabay ngiti ng konti. Tapos sabi niya, depende kung marunong ka maglaro. Natigilan ako. Di ko alam kung biro ba yun o may ibig sabihin. Pero syempre, ako to Hindi nagpaawat sa banat. Ganun. Master ako sa laro sa kama. Patintero, luksong tinik at saka syempre, pillow fight. Wika ako. Napangiti siya sabay-sabi. Tingnan natin kung totoo yan. At doon nagsimula ang unang laro namin sa kama. Literal na pillow fight na nauwi sa tawanan, habulan, at muntik nang mabasag ang lampshade. Pero habang hawak ko yung unan, nakatitig ako sa kanya na halos nakadagan na sa akin. May kakaibang init akong naramdaman. Di ko alam kung dahil sa laro o dahil sa kanya mismo. At gaya ng sabi ko kahapon, ibang klase talaga tong si Apollo. Para siyang batang malaki. Seryoso kung seryoso. Pero kapag bumitaw ng banat, sa pool, sa kalokohan. Simula nung una kaming magkasama sa kwarto, nung outing namin, hindi na talaga nawala yung mga tukso ng barkada. Lagi nilang sinasabi, "Uy, Bibo, baka sa kama nyo may laro na namang bago ah." Tawang-tawa si Apollo. Tuwing naririnig niya yun, di niya mapigilan ng tumawa. Ako naman todo iwas, kunwari. Pero sa loob-loob ko, parang may kilig din. Isang gabi, nagkayayaan kami ng tropa na mag-inuman. Siyempre, ako na naman yung clown ng grupo. Maingay, puro patawa. Si Apollo, bigla akong binara. "Uy, Bibo. Kung sino ang pinakamaingay, siya dapat ang unang matulog sa kama ko." Sabay tingin ng lahat. Tapos ayun, nagsigawan sila. Ako naman kunyari nagalit. "Loko to, kapal ng muka." Wika ako. Pero halata sa boses ko na natatawa rin ako. Pag-uwi namin sa kwarto, pareho kaming tipsy. Habang nagbibihis siya, bigla niyang binato yung unan sa mukha ko. "Game na. Laro sa kama," sabi niya. Nagulat ako pero nakipag-unan fight din ako. Para kaming mga bata. Nagtatakbuhan, nagtatawanan. Halos bumigay na yung kama sa lakas ng talon ko. Hanggang sa napagod kami. At pareho kaming natigil. Nakatitig
pawisan, hinihingal. Bakit mo ba ako tinitingnan? Tanong niya. Wala. Pangit ka kasi. Biro ko. Pero sa totoo lang, ang gwapo niya. Lalo na sa liwanag ng lampshade. Parang ang lapit niya. Pero, ang hirap abutin. At doon ko naisip, kung baka nga hindi lang laro to. Baka may tinatago na akong hindi ko pa kayang sabihin. Kung sa tingin nyo puro kalokohan lang yung dala ng laro sa kama namin ni Apollo, well, tama kayo. Pero hindi lang pala yun. May iba pa. May kakaiba. Kinabukasan ng gabi, habang abala yung tropa sa labas, kami ni Apollo naiwan sa kwarto. Nag-aayos siya ng gamit, ako naman nakahilata. Parang hari sa kama. Ano ba, Bibo? Wala ka na namang silbi. Sigaw niya sabay hagis ulit ng unan. Uy, tigilan mo na yan. Baka umibig na ako sa'yo bigla. Biro ko. Tumingin siya tapos gumisi. Sabi pa niya, umibig agad. Paano kung laro lang yan? At ayun, parang napako sa utak ko. Laro lang ba talaga to? Para sa kanya? Pero syempre, di ako nagpatalo. Sabi ko, kung laro lang, di panalo ako kasi lagi kitang kasama. Maya-maya lumapit siya, bigla siyang dumapa sa kama, tumabi sa akin. Di ko alam kung dahil sa proximity o dahil antok na ako. Pero ramdam ko yung init ng braso niya sa balat ko. Bibo. Bulong niya. Ano? Sagot ko kunwari chill. Alam mo, minsan nakakainis ka pero ang saya kapag nandiyan ka. Wika niya. Biglang may kumiliti sa dibdib ko. Hindi na ako makapagbiro. Hindi na ako makasagot ng pagbalang. Ang nasabi ko na lang di, huwag mo akong iwan. Tumingin siya saglit sabay tawa. Sabi niya, loko ka talaga. Pero alam ko, hindi na lang tawa yun. May halong kilig, may halong hiwaga. At habang nakapikit kami sa tabi ng isa't isa, doon ko naramdaman, baka ang laro sa kama namin, unti-unti nang nagiging laro ng puso. Kung sa tingin mo, hanggang biro at unan fight lang kami ni Apollo, mali ka. Kasi sa bawat loko ka talaga, may kakaibang lagkit ng tingin na hindi ko mawari. Isang gabi, nagkayayaan ulit na mag-iinuman ng tropa. Pero ako, tinamad na. Sabi ko kay Apollo, bahala ka. Ako dito lang sa kama, kayo na. Tapos sabi naman niya, talaga ba? Iiwan mo ko mag-isa doon. Pero sa huli, siya rin ang naiwan. Ayun kaming dalawa lang, tahimik, nakaupo sa sahig. Ako, nakahiga sa kama. Bigla siya nagsalita. Bibo, seryoso lang Wika niya. Wow, seryoso agad. Di bagay sa'yo. Pang-aasar ko. Pero, tumingin siya ng diretso. Sabi niya, hindi lahat ng laro
Laro lang, minsan may totoo. Parang tumigil yung oras. Di ko alam kung ano yung isasagot. Kaya bigla kong dinampot yung una na binato ko sa kanya. Uy, seryoso ka? Sabi ko, sabay tawa para maitago yung kaba. Lumapit siya, dala yung unan. Akala ko babatuhin ako, pero hindi. Nilagay niya sa pagitan namin. Sabi niya, kung laro lang to, bakit ganito? Sabay higa niya sa tabi ko at magkadikit halos yung balikat namin. Hindi ako makapagsalita. Ramdam ko yung init ng katawan niya. Ang bigat ng hininga ko. Bibo, baka sa laro natin may nananalo na. Wika niya. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagbiro. Hindi panalo ang habol ko, Apollo. Ikaw. Tahimik siya, pero ramdam ko. Ngumiti siya bago kami parehong nakatulog. Magkadikit, may unan sa gitna, pero parang wala na rin. Hindi ko alam kung anong mahika ang meron sa kama naming dalawa ni Apollo. Kasi mula nung sabihin niya yung linyang baka laro lang sa atin, may nanalo na. Parang may kumikislot na sikreto sa pagitan naming dalawa. Kinabukasan pagising ko, wala na yung unan sa pagitan namin. Uy, Apollo, nasaan na yung unan na harang natin? Tanong ko. Umiti lang siya. Sabi niya, di tinanggal ko. Sabi ko naman, bakit? Ewan, parang di ko kailangan. Ika ni Apollo. Boom. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at mainit na kape ng sabay. Sa buong araw, ramdam ko yung titig niya kahit may tropa, kahit nasa outing kami. Lagi siyang may tingin na parang ako lang ang nakakakita. Bibo, halika nga dito. Ano na naman? Reklamo ko. Tapos bigla niya nga ayusin yung buhok ko. Kunwari may dumi. O kaya tatapik siya sa balikat ko tapos tatawa. Minsan pa, sobrang lapit ng mukha niya na parang wala nang hangin sa pagitan namin. Isang gabi habang nagkukulitan kami, bigla siyang humiga ulit sa tabi ko. Wala nang unan, wala nang harang. Bibo, wika niya. Ano na naman, Apollo? Sagot ko naman. Hindi na to laro para sa akin. Wika ulit niya. Napatingin ako bigla. At bigla akong kinabahan. Sabi ko, anong ibig mo sabihin? At ito, tumingin siya ng diretso sa mata ko. Seryoso, walang halong biro. Sabi niya, ikaw na yung gustong kasama. Hindi lang sa kama, sa lahat. At sa unang pagkakataon, wala akong punchline, walang patawa, kundi isang bulong lang. Sabi ko, paano kung matagal na kitang gusto? Tumawa siya, hindi yung biro na tawa, kundi yung tawang magaan, masaya. Tapos sabi pa niya, di tabla tayo, Bibo. Panalo pareho. At doon, na-realize ko na wala man yung unan sa pagitan namin. Mas may nahanap naman akong mas mahalaga.
Siya yun, si Apollo. At kung dati, laro-laro lang sa kama, ngayon, parang may sariling laban na yung puso ko. Lalo na nung sinabi ni Apollo na ako daw yung gusto niyang kasama. Hindi lang sa kama, kundi sa lahat. Pagkatapos ng gabing yun, parang nag-iba ang lahat. Hindi na kami simpleng magkatropa na nag-uunahan sa unan fight. May mga tingin na mas mahaba, may hawak na mas matagal, at may katahimikan na parang punong-puno ng sigaw na hindi masabi. Habang nasa beach kami kinabukasan, naglalaro yung tropa ng volleyball. Kami ni Apollo, nakaupo lang sa buhanginan, tapos bigla niyang sinabi, "Ibo, bakit parang ang tahimik mo?" "Ha? Hindi ah." Mabilis kong sagot pero halatang halata. "Kanina pa kitang tinitingnan, parang may iniisip ka." Meron nga. Iniisip ko kung paano kita iiwasan." Biro ko, sabay tawa. Pero ngumiti lang siya. Yung tipong hindi ako paniniwalaan. Sabi niya, "Subukan mo nga." Sabay lapit sa mukha ko. Grabe, ilang pulgada na lang. Baka bumigay na talaga ako. Kinagabihan, tahimik kami sa kwarto. Tahimik lang siya habang nagbibihis. Ako naman, kunwaring nagbabasa ng phone pero halata namang kinikilig. Bigla siyang humiga sa tabi ko. "Bibo, ano na naman?" Wika ako. "Pwede bang dito na lang tayo? Dito na lang ako, sa tabi mo lagi." Nag-init yung tenga ko. Hindi ako makatingin pero sa huli, sabi ko, "Ewan ko sa'yo, Apollo. Basta, huwag ka na lumayo." At ayun, natulog kami magkadikit, walang unan, walang biro. Sa unang beses, ramdam ko yung tibok ng puso niya sa tabi ko. At sa loob-loob ko, baka ito na yung larong ayokong matapos. Kung dati, ako lang yung patawa sa tropa. Pero ngayon parang silang lahat ay may bagong trip. Ang tuksohin kami ni Apollo. Habang kumakain kami sa karinderya, malapit sa resort, biglang sumigaw si Marco. "Uy, magkasabay na naman si Bibo at Apollo. Magjowa na yata." Sabay tawa ang lahat. Ako kunwari galit. "Loko-loko. Laro lang kami sa kama niyan." Pero halata sa boses ko na hindi na ako kasing sigurado tulad ng dati. Si Apollo naman kalmado lang pero bigla siyang ngumiti. "At least ako lang kasama ni Bibo sa kama." Boom. Nagkaroon ng katahimikan at tapos sabay-sabay silang ganun. Kinagabihan, balik kami sa kwarto. Ako nagtakip ng mukha sa unan. Nahihiya pa rin ako sa tukso ng barkada. "Ano ba yun, Apollo? Bakit kailangan mo pang sabihin yun?" Reklamo ko. Tapos tumawa lang siya. Sabi niya, Kasi totoo naman." Kaya ang sagot ko, "Loko, kapal na mukha mo." Pero sa huli, paro kaming napatigil, tahimik, nagtitigan at doon ko na-realize, hindi na to biro para sa kanya. At hindi na rin to biro para sa akin. Lumapit siya ng dahan-dahan.
Sabi niya, Bibo. Sagot ko naman, ano? Tapos sabi pa niya, kung laro lang to, bakit ayaw kong may ibang tumabi sa'yo? Bakit ako nagseselos kahit biro lang? Hindi ko alam ang isasagot. Kaya natawa ako ng mahina. Sabi ko, di siguro parehong talo tayo. Pero sabi niya, kung talo, ang sarap pala ng gantong pagkatalo. At sa gabing yun, habang naririnig namin yung ingay ng mga tropa sa labas, kami naman ni Apollo, nananahimik, magkadikit ang balikat, parehong walang gustong umalis sa kama. Hindi na lang ito laro, hindi na lang ito tukso, ito na yung umpisa ng hindi na kayang itago. Kung dati laro-laro lang, ngayon parang level up na yung kwento namin ni Apollo. Ang problema, hindi lang pala kami ang nakakaramdam ng kakaiba. Isang gabi, nagkayayaan na naman ng mga tropa ng inuman. Ako, hindi na sumama kasi medyo hilo pa sa mga naunang gabi. Si Apollo, syempre, ayaw kong iwan kaya kaming dalawa lang yung naiwan sa kwarto. Nagbukas siya ng chips, ako naman humiga lang. Habang nagkakwentuhan, bigla siyang dumapa sa kama. Tapos nakaharap sa akin. Bibo, wika niya. Ano na naman? Para kang sirang plaka. Wika ako naman. Hindi ko na kaya, ang hirap pigilan. Bago pa ako makasagot, bigla niya akong hinawakan sa kamay. Mainit ang kamay niya at ramdam ko agad yung kaba sa dibdib ko. At doon dumating yung tropa. Biglang bumukas yung pinto. Wow! Sigaw nila nung makita kaming magkahawak kamay at magkalapit ang muka. Parang gusto kong matunaw sa hiya. Uy! Hindi nyo naintindihan to. Palusot ko. Pero si Apollo kalmado lang na nakangiti. Oo nga, hindi nyo to naintindihan pero darating yung panahon, hindi na rin namin itatago. Paglabas nila, iniwan kaming dalawa. Pulang-pula ako, siya naman parang walang pakialam. Ano ba yun, Apollo? Nahuli tuloy tayo. Wika ako. Tapos ito, tawa lang siya. Ano ngayon? Hindi naman ako nahihiya. Ako nahihiya ako. Wika ako. Tapos sabi niya, bakit parang ang saya mo rin? At doon ko na-realize tama siya. Kahit nahuli kami, kahit tinukso kami, mas masarap pala yung pakiramdam na hindi ka na nagtatago. At nung gabing yun, habang nakatalikod ako kunwari para matulog, naramdaman ko yung kamay niya na dahan-dahang humahawak ulit sa kamay ko. Wala nang barkadang makakahuli. Wala nang palusot. Kami lang. At siguro, yun na yung pinaka-totoo sa lahat. Kung dati si Apollo parang laging nagtatago sa biro, ngayon, siya na yung mas matapang. Ako na yung kinakabahan. Kinabukasan habang nag-aalmusal ang tropa, bigla na lang nagsalita si Apollo. Uy, huwag yun na kaming tuksohin ni Bibo. Hindi kasi totoo yung sinasabi nyo. Wika niya. Akala ko safe na ako, kaya napangiti ako. Pero dinugtungan niya. Dahil hindi lang kami magjowa sa biro. Totoo na kasi yun. Wika niya.
Parang lumindol. Lahat ng tigilan. Ako, muntik mabuga yung kape ko. Apollo! Sigaw ko. Namumula yung mukha ko. Pero siya kulang, ngumisi pa. Ano, sabi mo nga, huwag na tayo magtago, di ba? Wika ni Apollo. Nag-ingay yung tropa, sigawan, tawanan, halakhakan. Ako literal, gusto ko nang lumubog sa mesa. Pagbalik namin sa kwarto, nag-away kami. Ano ka ba? Ba't mo sinabi yun? Kasi ayoko na ng laro, gusto ko na ng totoo. Paano kung hindi ka sigurado? Sigurado ako, Bibo. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang hanap ko. Kahit sa gitna ng lahat. Di ko alam kung anong mararamdaman ko. Natakot ako pero sobra ring kinilig. At sa sobrang halo-halo ng emosyon ko, wala na akong nasabi kundi, "Buisit ka, Apollo. Ba't mo ko ginagawang mahulog lalo?" Ngumiti siya. Sabi niya, "Kasi sabay tayong malalaglag. At least, may sasalo." Sa gabing yun, hindi na kami natulog na may pagitan. Magkatabi kami, magkahawa kamay, walang palusot, walang biro. Unang beses na hindi ko na itinago kahit sa sarili ko na mahal ko na nga siya. Pagkatapos ng outing, bumalik na kami sa kanya-kanyang buhay. Pero iba na yung pakiramdam kasi kahit hindi kami magkasama, parang dala ko pa rin yung presensya ni Apollo. May araw na simpleng chat lang, "Uy, gising ka pa?" At para saan? "Wala, gusto lang kitang makausap." Yung mga ganun. At sa mga simpleng palitan ng mensahe, alam kong hindi na to biro. Dumating yung araw ng reunion ng barkada. Siyempre, tinutoksan na naman kami pero ngayon, hindi na ako umiiwas. Hindi na ako nagtatakip taunan. "Hoy, Bibo, kayo na ba ni Apollo?" Tanong nila. Huminga ako ng malalim. Sabi ko, "Oo." Tahimik lang sila saglit tapos sabay-sabay na sigawan, tawanan, palakpakan. Ako naman, nahihiya pero masaya. At sa tabi ko, si Apollo. Nakangiting parang siya na yung pinakamaswerteng tao sa mundo. Pag-uwi namin, pumasok kami sa kwarto. Doon, tumabi siya sa akin at mahigpit na hinawakan ng kamay ko. "Bibo, naalala mo nung unang laro lang tayo?" "Oo naman. Ikaw nga binabato lang ako nung unan eh." "Pero ngayon, hindi na laro, hindi na biro." Wika niya. Tumingin siya sa akin seryoso pero malambing. "Dahil ikaw na yung panalo ko." Wika pa niya. Di ko na napigilan. Natawa ako habang naiiyak. Tanga ka. Pero sige, kung panalo ka, panalo rin ako. At sa wakas doon ko na-realize minsan, ang mga larong nagsisimula sa biro, nagiging seryoso, minsan ang mga tulakan, asaran at kulitan, humahantong sa yakap at kilig at tunay na pagmamahal. At kung may panalo sa larong to, hindi lang siya, hindi lang ako, kundi kami. Kami ni Apollo. Sabi nga nila, ang mga laro may hangganan, pero may mga larong hindi pala kailanman natatapos. Dahil sa bawat tawa, sa bawat biro, sa bawat pagdikit ng balikat,
may nadidiskubre kang hindi mo inaakalang posible. Ako si Bibo. At sa simula akala ko si Apollo at ako, laro lang. Akala ko hanggang unang fight lang, hanggang tukso, hanggang kiligan. Pero mali ako. Kasi sa gitna ng mga biruan, doon ko nakita ang mga titig na hindi na basta tawa lang. Sa gitna ng mga tukso ng tropa, doon ko naramdaman yung selos na hindi ko inaamin. At sa gitna ng kama na puno ng kulitan, doon nagsimula ang pagmamahal na totoo. Hindi kami nagsimula sa malalim na salita. Nagsimula lang kami sa simpleng, loko ka talaga. Pero yung simpleng linyang yun, naging tulay para sa isang relasyon na hindi na biro. Ngayon kapag tinatanong nila, kayo na ba? Hindi ko na tinatanggi. Hindi na ako nahihiya kasi minsan, ang pinakamasarap aminin ay yung bagay na matagal mo nang tinatago. At kung may natutunan ako, ito yun. Hindi lahat ng laro ay panandalian. Minsan sa pinakamasayang laro mo, doon mo pala makikita at makikilala ang taong gugustuhin mong kasama panghabang buhay. Kaya kung ikaw na nakikinig nito ay may kakulitan, may kabiruan, may kalaro sa kama man o sa simpleng buhay, huwag mong maliitin. Malay mo, baka doon mo rin mahanap ang panalong matagal mo nang hinahanap. Ako si Bibo at sa lahat ng laro, kay Apollo lang ako pumusta at sa huli, kami ang nanalo. Sana ay nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.